At ang ating tatalakayin na mensahe ng Diyos sa ating buhay ngayon ay kung paano nga ba natin siya mapapasaya or mapiplease or mapapaligaya. Kaya this morning, ang title po ng ating mensahe ay Making God Pleased o pagpapaligaya sa Diyos. At ang ating Bible text ay Romans 12 verse 1 and 2. Sabay-sabay po natin hanapin. This verse says, in NIV translation, sabi dito, "And so, dear brothers, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living sacrifice, holy, the kind He can accept. When you think of what He has done for you, is this too much to us? Don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do, and experience how His ways will really satisfy you." Itong verse na ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Siguro na mas kilala nating Paul din. Yan, Paul. This is a letter na isinulat ni Apostol Pablo na para sa mga mananampalataya sa Roma, sa mga Hudyo at Hentil na naniniwala kay Kristo. At miyembro ng iglesia doon. Kung mapapansin natin, gumamit din siya ng pananalitang may pagmamakaawa at panghihikayat. Sa NIV translation, sinabi, "I plead with you." Tapos sa KJV translation naman ay sinabi, "I beseech you." Kung sa Tagalog, "Ipinamamanhik ko sa inyo." Yung tono dito ay mapagmahal, kung mapapansin natin. At napaka-pastoral, tama? Napaka-gentle. Makikita natin yung fruit of the Holy Spirit. Kung babasahin natin, ang sarap sa tenga, yummy. Pero dito sa dalawang bersikulong ito, sa 1 and 2, ay makikita natin kung paano nga ba natin mapiplease si Lord. Mapapaligaya siya sa ating buhay. And this is the truth. God wants us to make Him happy. Amen? Pero tandaan nyo, hindi natin ito magagawa sa pag-offering ng Jollibee kahit doon ay bida ang saya. Ito lang yung hindi kayang kunin ng Jollibee na saya. Kahit doon nga ay bida ang saya. So, sige. Simulan na natin. How to make God happy. Paano nga ba natin siya mapapaligaya? Paano natin mapapaligaya ang Diyos sa buhay natin? Okay. Today, I will present to you three actions. Three actions lang that we must do in order to make God happy. So, what is the first action? Okay. The first action is offer yourself. Offer yourself. Tulad na lang ni Isaiah. When Isaiah saw the holiness of God, as stated in Isaiah chapter 6, verse 6 to 7. Basahin natin. Punta tayo sa Isaiah chapter 6 na yan. Sorry, verse 1 to 4 pala yun. Sister Elisa, pwede bang pakibasa na nakita ni Isaiah doon
yung holiness ni God. Okay? Isaiah saw his sinfulness nung nakita niya yon. Sabi niya dito sa verse 5, "Then I said, my doom is sealed, for I am a foul-mouthed sinner, a member of a sinful foul-mouthed race, and I have looked upon the King, the Lord of heavens." Sabi dito. After Isaiah saw his sinfulness, dun sa verse 5, Isaiah confessed his iniquity, and God purified him. Dito sa verse 6 and 7, God purified him. Sabi dito, "Then one of the seraphs flew over to the altar, and with a pair of tongs," alam niyo po yung tongs, yung nakikita mo yun sa bahay niyo sigurado. Yung pangipit, yan. Tongs. Dito. Pick out a burning coal. Pick up. Tama. Pumulot siya ng burning coal, gamit yun dun sa altar. Tapos, ang ginawa niya, he touched. Sabi nga Isaiah dito, "He touched my lips with it and said, "Now you are pronounced not guilty, because this coal has touched your lips. Your sins are all forgiven." Then I heard the Lord asking, ang number 7 lang. Yun. And I heard the Lord asking. Yan, sabi dito, "You are pronounced not guilty." God purified him after na kinonfess niya yung mga sins niya. Sinabi niya, "I am a foul-mouthed man." Yan. At nang malinisan ang puso ni Isaiah sa Tagalog, inhandog niya ang kanyang sarili sa Diyos. At ano ang kanyang sinabi? Sabi niya dito sa verse 8, "Then I heard," narinig niya ang Panginoon. Sinabi, "Whom shall I send as a messenger to my people? Who will go?" At ang sagot niya, "And I said, Lord, I'll go, send me." He offered himself. Pero sa pag-offer natin ng ating sarili, dapat ay hindi lang tayo napipilitan. It is a personal decision. Number 2, it is voluntary. You are not forced to do it. It is intentional. And you make yourself available. Amen? Amen. So, ano nga bang mensahe ng pangyayaring ito sa buhay ni Isaiah sa ating buhay din? Paano natin i-connect? Sige, try natin i-connect. Edi wow. Ang sagot ay maaari nating ihandog ang ating buhay sa Diyos kapag tayo'y malinis na. Katulad ni Isaiah, nagpalinis muna siya sa Diyos bago magpagamit, bago niya i-offer ang kanyang sarili. Upang maging karapat-rapat din tayo magpagamit sa Diyos. Kaya dapat magpalinis muna tayo sa Kanya upang maging katanggap-tanggap ang ating ministry bilang pagsamba sa Kanya. At doon ay mapapaligaya natin ng Diyos. Amen? Number 2 is do not conform. Conform, hindi conform ha. C-O-N-F-O-R-M. Yan. Do not conform to what? What? Do not conform to the pattern of this world. Amen? Upang malugod sa atin ang Diyos, huwag tayong makiayon sa mundo, sa mga makamundong bagay. Pero ano nga ba yung sinasabi ng Diyos ay ng Biblia tungkol sa mga makamundong bagay?
Okay, let's look at 1 John 2:15 to 16. Yan. Basahin natin. Ang sabi dito, stop loving this evil world and all that it offers you. For when you love these things, you show that you do not really love God. Yan. Kapag minamahal natin ang makamundong bagay, sinasabi dito, ay pinapakita lang natin, hindi talaga natin mahal ang Panginoon. Sorry. For all these worldly things, these evil desires, the craze for sex, the ambition to buy everything that appeals to you, and the pride that comes from wealth and importance, these are not from God. They are from this evil world itself. Pero kung babasahin natin yung translation niya dito sa KJV, sabi dito, written unto you, fathers, because ye have known him, the world, neither things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Ano nga ba yung sinabi dito na tatlong bagay na makamundo? Una, makikita natin is the lust of the flesh. Ito ay tumutukoy sa mga ninanais natin ng ating laman, ng ating katawan. Katulad na lang ng as. Alam niyo as? Iba yung naisip niya eh. As stands for alak, sex, sigarilyo, sugal. Yan. Sabi dito, renew your mind. Ito yung mga bagay na ninanais ng ating katawan. Katawang lupa. Yan. Pangalawa, the lust of the eyes. Yan. Ito ay tumutukoy naman sa pagiging materialistic ng isang tao. Yung tipong gusto mong makuha lahat ng nakikita mo. Kunyari lang, example lang. Yan. May nakita kang babae. Yan. Siyempre gusto mo siyang makuha, napakaganda niya eh. Pero sabi nga rin renew your mind. Kaya minsan may mga Kristiyanong pati linggo nagtatrabaho para makapag-ipon ng pera na para makuha lang yung mga bagay-bagay na gusto nila, sasakyan, damit, ano pa ba, bahay, pera, kotse. Pero sino bang may ayaw nun? Kahit ako gusto ko. Pero ulitin ko, sinabi sa verse na yon, I renew your mind. Minsan pa nga dahil dito naubos na yung pera natin. Kasi kung anong makita natin online, no-order natin, sa totoo lang. Minsan ganun din ako. Minsan lang naman. Tapos sa pangunahing pangangailangan, wala na tayong may pangtustos. So, at ano pa bang meron sa sanlibutan na hindi natin dapat ibigin? Pangatlo is the pride of life. Pride of life. Sasampal to. Ito ay tumutukoy sa pagmamayabang na lahat ay pinupost, reflect sa media.
Lahat naman po siguro tayo ay natatamaan dito. Kasi tao lang din. Kahit ako natatamaan din. Tulad ng sasakyan, bakit dami? Pati na yung sangot mo pag nakuha mo. Kunyari, unang sahod mo sa trabaho, pinicturan mo. Ay, mali. Palito. Pero mahalagang malaman, ano ba ang ating purpose? Ano ba ang ating motibo? Bakit natin ginagawa yon? Kung ang ating motibo ay magmayabang, kapatid, huwag mo nang ituloy. Delikado, magkakasala ka lang. Pero kung ang purpose mo naman ay magbigay ng inspirasyon, maganda yan, pero kailangan pa rin nating tignan. Mag-ingat sa patotoo natin. Alamin natin kung ito ba ay GG or SG. GG stands for God glorifying. SG stands for self glorifying. If that's GG, ituloy mo yan. Maganda yan. Kaya kung nais natin mapaligaya ang Diyos, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Huwag natin ibigin ang sanlibutan. Tulad ng sinabi dito sa Romans 12, sa unang bahagi. Do not copy the behavior and customs of this world. Ang pangatlong aksyon na dapat natin gawin upang malugod ang Diyos ay nasa pangalawang bahagi ng bersikulong ito. Okay, let's read Romans 12. Sabi dito sa Romans 12, verse 2. Okay, verse 2. Romans 12, verse 2. Do not copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Pangatlo, ay ibig sabihin, be transformed. How? Paano nga ba? Be transformed by renewing of your mind. Hayaan nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. We must allow Him to transform us by renewing our mind. Because what's in our mind affects our speech, emotions, attitude, and actions. Kasi kung anong nasa utak mo, yun ang masasabi mo. Kung masama ang nasa utak mo, yun ang masasabi mo. At yun din ang ikikilos mo. At yun din ang uugalihin mo. At yun din ang mapupunta sa iyong emosyon. Kaya kung iniisip mong taksil, masyado kang nega, ang isang tao, pinag-iisipan mo ng masama ang ibang tao, hindi naman dapat ganon sa tingin natin lahat, di ba? Hindi naman dapat ganon. Magagalit ka talaga sa kanila. Lalayawan mo sila at iiwasan. But if we think positive, magiging maayos ang lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang nega. Kapatid. Because what's in your mind affects everything. Speech, emotion, attitude. Kung mapapansin natin yan, may isang masagasaan lang, madadamay lahat. Tama ba? At para maayos to, ang kailangan lang natin gawin ay punuhin ng salita ng Diyos ang ating isipan at puso na siyang ko-control sa ating buhay. Upang maging maganda ang pananalita, damdamin, pag-uugali, at mga gawa. Kaya tayo ay magmemorya ng mga bersikulo at ating isabuhay ito.
Amen? Upang maging positibo ang ating buhay. Upang buhay ay sumaya, katulad ng Jollibee. Joke lang. To glorify God para sa GG. Yan. Sabi nga dito sa Colossians 3:16. Okay, magandang balita Biblia ang translation ko ngayon. Ang sabi dito, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso, kayong umawit ng salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan nun, ay maayos ang ating buhay at mapapasaya natin ang Diyos. We should make God happy in every day. Everything we think, we speak and do. Obey God in everything we do. Yun lamang po.